Naku po, puwedeng makulong muli ito pong si Senator Robin Padilla mga tol. Pero bago tayo magpatuloy, kindly comment kung okay po ang audio natin ano sapagkat, nandito po kami ngayon sa Splash Island, Binyan City at family muna pero siyempre hindi natin puwedeng pabayaan ito pong pagtutok po natin sa mga current events at mga nangyayari po sa ating lipunan sa kasalukuyan. Katulad po nung binanggit natin kanina mga tol, si Senator Robin Padilla puwedeng makasuhan muli at makulong. Okay po ba ang audio natin? Yan, salamat at okay naman. Kasi dito po sa balita 'no, nakalagay po, eto po yung balita. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group on Wednesday, May 27, 2026, today po yan, says it will refer a complaint for obstruction of justice against Senator Robin Padilla and several others who facilitated the escape of Senator Ronald Bato de la Rosa before the National Prosecution Service of the Department of Justice. Ano po ang ibig sabihin nun mga tol? No? Ito po kasi si Senator Robin Padilla, nakita po ito sa CCTV kung saan siya po ay sinamahan ito pong si Bato de la Rosa. In fact, inamin nga po ito ni Senator Robin Padilla na kanya pong ipinagmaneho, sumabay itong si Bato de la Rosa at bumaba po ito somewhere in Makati City. At dahil po diyan, eto na nga, maaari po siyang kumaharap sa kasong obstruction of justice. Bukod pa po doon sa sinasabi nito pong si Attorney Cristina Conti na may kaugnayan naman sa maaaring paglabag sa Article 70 ng Rome Statute which is related din po sa obstruction of justice. Sabi pa po dito sa balita, following a thorough investigation, the CIDG concluded that the transport of De La Rosa was not a mere hitch. Hindi daw po yun basta-basta lamang nakisakay. Ride on Senator Padilla's car, but a highly coordinated, pre-planned logistical maneuver specifically executed to avoid detection while escaping the Senate premises noong madaling araw po noong May 14, 2026. Kayo mga tol, naniniwala ba kayo na ang ginawa pong pagmamaneho nito pong si Robin Padilla kay Senator Bato de la Rosa ay isang planado at ang layunin talaga ay makatakas ito pong si Senator Bato de la Rosa? Type 1, kung kayo po'y naniniwala na yan po ay planado at talagang nais niyang tulungan para makatakas si Senator Bato de la Rosa. Kung kayo naman po'y hindi naniniwala at ito po'y harassment lamang sa part ni Senator Robin Padilla, type 2. At least makikita ko po yung mga sentimiento ng ating mga manonood. Huwag niyo po sanang kalilimutan, by the way, na mag-subscribe mga tol ha. At sa ibang balita, alam niyo naman na viral po kahapon yung ang daming naniniwala na si Senator Robin Padilla ay mayroong pananagutan dito po sa nangyaring pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. At dahil nga po wala na si Senator Bato de la Rosa at ito po ay nagtatago na, ang ginawa po ng majority in particular kahapon ay gustong i-railroad yung pagbabago po sa Senate rules. Gusto po nila kaagad na magkaroon ng botohan at siyempre 12 po sila doon at 11 lamang ang minority para paboran yung mga maaaring wala po sa Senado na i-allow po sila na bumoto, no? Bumoto, mag-attend ng kung ano-ano. Ang pinakamasaklap kasi doon mga tol yung pagboto eh. Kaya ang ginawa po ng minority dahil hindi po katanggap-tanggap yung pagre-railroad po nila, ayon nga po dito kay Senator Miguel Zubiri, that is a travesty of the rules of the Senate. Yun po yung particular na ginamit niyang salita eh. Nag-walk out po sila kahapon, no? At ano po ang epekto ng walkout ng minority sa Senado kahapon? Dahil nga po 13 lamang ang majority at wala si Senator Bato de la Rosa, kung mawawala po yung 11 minority senators, di matitira ay 12. Tapos napabalita pa na wala din daw po doon si Senator Chis Escudero, di 11 lamang sila. In short mga tol, mawawalan po ng quorum. Ang quorum kasi, ito po yung kinakailangang bilang ng mga senador para po magkaroon ng official order of business, no? At ito ay dapat 13. Dahil po nag-walkout ang 11 minority,
nawalan po ng quorum kaya wala po talagang magagawa kung hindi mag-adjourn at magkita-kita na lamang sila sa Lunes. Ang pinakamagandang sitwasyon diyan, parang ang nangyayari ngayon, majority sina Senator o Senate President Alan Peter Cayetano, pero ang nasusunod ngayon ay ang minority, which is very good para sa atin dahil alam naman natin ito pong majority sa Senado ay parang mga, sabihin na natin hindi parang, talagang mga kumikilos, hindi po para po sa kapakanan ng Pilipinas, kapakanan ng taong bayan, kung hindi kapakanan po ng mga Duterte at kapakanan po ng bawat isa po sa kanila. Mabalik ko lamang, bakit ba minamadali ng Senado? Kasi alam niyo mga tol, hindi naman lingid sa kaalaman na hindi makakaboto ito pong si Bato de la Rosa kung ang pagbabasihan ay ang rules po ng Senado. At posible, yung mga sinabi po ng Ombudsman na makakasuhan, ito pong si Senator Rodante Marcoleta na kakasuhan po ng plunder, kakasuhan ng indirect bribery at kakasuhan din po ng paglabag sa PD 46. Kaugnay po ito ng pagtanggap niya ng donasyon na nagkakahalaga po ng 75 million pesos. Sinabi din po ni Ombudsman Remulla na ito pong si Joel Villanueva in 2 weeks time sasampahan din po ng kasong plunder. Pero ang mabilis na maaaring sampahan po ng kaso na maaaring mangyari bukas ay ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Hindi rin mawawala dyan ang senador na si Chis Escudero at meron pa pong 3 hanggang 4 na senador na maaari po nilang sampahan ng kaso. Bagamat wala pong binanggit si Ombudsman Boying Remulla na ito ay galing sa majority or galing sa minority. Pero malinaw na sa mga pinangalanan po natin na sina Senator Marcoleta, Escudero, Estrada at Villanueva, kapag ito po ay nasampahan ng kaso sa office o sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman, 100% lalabasan po yan ng warrant of arrest. At kapag nilabasan po ng warrant of arrest yan, sila po either magtatago o kaya susuko at makukulong. At sa pagkakataong ngayon, hindi na po sila pwedeng mag-participate pa nor bumoto. Kaya ang ginagawa po ngayon ng mga majority senator ay talagang sinisikap po nilang mabago yung rules at kung sakaling makulong man ang mga senador na ito ay participate sila at makakaboto pa, which is hindi po tama sapagkat ang kondisyon lamang para po i-allow yung mga ganong sitwasyon ay kapag may tinatawag na force majeure o yung tinatawag na national emergency. In this case, wala naman pong ganon. In fact, ito pong si Bato de la Rosa ay nagtatago ngayon. Isa po itong pugante. Kaugnay nga po ng pagtatago niya, ang Philippine National Police ay nag-serve po ng warrant of arrest doon po somewhere in Angeles City, Barangay Balubago po yata ito. Dito po sa balitang akin pong babasahin. Ito po, sabi po dito sa balita, yan. Bahay ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla sa Angeles City na posibleng pinagtataguan ni Senator Bato, sinalakay ng CIDG, kinumpirma ng pamahalaang barangay ng Balibago sa Angeles City na nagsasagawa ng law enforcement at search operation ang mga operatiba ng CIDG, NBI at PNP sa loob ng Diamond Subdivision nitong Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa barangay, bago mag-6 ng umaga ay nakipag-ugnayan ng CIDG Angeles City sa pamumuno ni Police Major General o Police Major John Lloyd Bawag kaugnay sa operasyon. Bahagi umano ng operasyon ang paghahanap sa sinasabing backup pick-up vehicle na may kaugnayan sa napaulat na pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Kabilang na ang isang pick-up na iniulat na pag-aari ni Lakay Carino, ang tiyuhin ni Senador Robin Padilla. Isinagawa ang operasyon sa presensya ng mga opisyal ng barangay, BPAT personnel at mga kinatawan ng Homeowners Association upang matiyak ang maayos at mapayapang implementasyon ng warrant of arrest. At dito hinahanap si De La Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court kaugnay sa kasong crimes against humanity na may kinalaman sa war on drugs ng Duterte administration. Nauna nang nagbabala ang CIDG na maaaring maharap sa obstruction of justice ang sino mang mapapatunayang pumupukpok o tumutulong sa senador habang magpapatuloy ang operasyon ng mga otoridad. At katulad ng binanggit natin kanina, isa na pong maaaring masampulan po dito ay itong si Senator Robin Padilla kasama po ng mga di umano'y kasabwat niya.
Ngunit balik po tayo dito po sa sinasabing pagtatago ni Senator Bato de la Rosa at ang nais ng majority ngayon na makaboto siya at kung sino pang senador na maaaring makulong. Yan po ay hindi tama. In fact, ang ganda po ng paliwanag diyan nito pong si Nutriban Republic. Pero medyo mahaba po ito mga tol. Bagamat napakahaba ng kanyang paliwanag, babasahin ko pa rin po sa inyo. Gusto ko lamang din iparinig sa inyo yung legal na paliwanag naman ni Attorney Edward Chico. Kaugnay po, before ng pagbasa natin sa panulat ni Nutriban Republic, ito po yung mga pahayag na legal ni Attorney Edward Chico kaugnay po nung nangyaring walkout kagabi dyan po sa Senado. Sana maayos ang audio at mapakinggan ninyo ito mga tol. Yan. Okay ba? Naririnig nyo? Yan. Nadidinig nyo ba na maayos yung sinasabi ni Attorney Edward Chico? Mo ay magaling na Senate President or any of the officers. For example, mag-expel ka ng member ng Senate. Baka hindi nyo naririnig kasi masyadong mahina. Oh, sorry, hindi nyo pala naririnig. Pero ang pinapaliwanag po dito ni Attorney Edward Chico, siya ay matagal nang trabaho sa Senado at alam niya na ang ginawa po ng minority is a clever move, no? Kasi considering na 24 lamang ang mga senador at kinakailangan po ng quorum, ang quorum ay kailangan 13 at kung walang bilang ng 13 senador, hindi po matutuloy ang anumang order of business sa Senado. At dahil nga po doon, nagtagumpay ang minority, no? Kahit ang bilang lamang po nila ay 11 kumpara sa majority na kahapon ang present lamang ay 11 rin. No, at ngayon, ito na po, basahin ko na po yung sinasabi dito nitong si Nutriban Republic. Medyo mahaba-haba po ito mga tol, pero kailangan po nating maunawaan. Ito po ay panulat ni Nutriban Republic kung bakit hindi dapat payagan ang tinatawag na online voting ng mga wala sa Senado, no, na mga senador. Sabi po dito, mahaba ito. Pero kailangang maintindihan ng bayan kung bakit delikado ang proposal ni Marcoleta na payagan ang remote participation at remote voting ng mga senador. Ganito nagsisimulang masira ang mga institusyon kapag ang inuuna ng mga nasa kapangyarihan ay boto para sa kampo nila, imbis na integridad ng Senado, tiwala ng taong bayan at dangal ng Republika. Linawin na natin agad. Walang may galit sa Zoom. Walang allergic sa laptop. Walang nagsasabing dapat bumalik ang Senado sa panahon ng gasera, kalabaw at sulat kamay na batas habang pinaghihinalaan ng Wi-Fi bilang kulam. Pero ang tanong dito ay hindi kung marunong gumamit ng technology ang Senado. Ang tanong, hanggang saan pwedeng gamitin ang technology para takpan ang kawalan ng physical accountability? At dagdag pa rito, bakit minamadali, bakit parang gustong ipasa agad ang ganito kalaking pagbabago sa rules ng walang sapat na debate, walang malalim na scrutiny at walang malinaw na safeguards? Kapag ang isang proposal ay may epekto sa quorum, voting, impeachment at public accountability, hindi iyan dapat dinadaan sa bilisan. Hindi ito minor housekeeping rule, this is institutional redesign. Kasi kapag ang isang senador pwedeng umiwas sa mismong silid ng Senado pero hawak pa rin ang buong bigat ng boto niya, hindi na simpleng modernization ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan na natin kung pwedeng gawing remote control ang kapangyarihan ng bayan. On paper, harmless pakinggan ang proposal ni Rodante Marcoleta. Payagan ng senators na makilahok through teleconference, video conference, or other electronic means for justifiable reasons. Ang linis, ang ayos, ang corporate pakinggan, parang memo lang sa office for flexibility and efficiency. Pero madalas sa batas at politika, ang delikadong bagay hindi dumarating na mukhang delikado. Hindi siya laging sumisigaw. Hindi siya laging may sungay. Minsan nakabarong ng procedure, may mabangong title at may salitang justifiable para hindi masyadong halata.
Kapag binuksan mo ang packaging, ang laman pala ay rule change na pwedeng magbigay daan sa isang senador na mawala sa chamber pero manatiling makapangyarihan sa botohan. Diyan tayo dapat kabahan. Una, remote participation was created for emergencies, not political convenience. Inuulit po natin para sa kaalaman po ng mga manonood natin. Ang tinatawag na remote participation o paggamit po ng internet kahit wala sa loob ng Senado ang isang senador ay ginagamit lamang po sa mga panahon na emergency, hindi po para po sa political na pangangailangan. Noong pandemya, the Senate allowed teleconferencing because the country was under extraordinary restriction. May lockdown, may public health emergency, may force majeure, may national crisis. People were literally being told to stay home. The logic made sense. Kung hindi makapagtipo ng Senado dahil sa national emergency, kailangang may paraan para magpatuloy ang gobyerno. Pero malayo iyon sa ideya na pwedeng bumoto remotely ang isang senador dahil mahirap, sensitibo o inconvenient ang physical presence niya. Magkaiba ang emergency ng bayan sa emergency ng makapangyarihan. Ang rule na ginawa para hindi maparalisa ang institusyon habang may national crisis. Gagamitin ngayon para hindi mapilitan ng isang tao na humarap sa institusyon katulad nito pong si Bato de la Rosa. Hindi pwede yun mga tol, sa totoo lang. Hindi yan continuity. Iyan ay convenience na nakasuot ng procedure. Ikalawa, ayon kay Nutriban Republic, the phrase justifiable reasons is too vague to be safe. Dito pumapasok ang lason. Sino ang magdedesisyon kung ano ang justifiable? Senate President, Majority, Rules Committee, yung mismong political bloc na makikinabang sa boto. Yun ang pinag-uusapan kasi dito eh. Yung makikinabang kapag naaprobahan ng rules. At sino po yun? Karamihan po nasa majority. Today, justifiable may mean illness. Tomorrow, travel. Next week, security concern. Next month, political inconvenience. Eventually, it becomes ayaw lang humarap pero kailangan ang boto. A vague rule is never harmless in a political battlefield. Kapag malabo ang language, malinaw ang danger. The powerful will define the exception for themselves. At kapag ang exception ay hawak ng majority, hindi na siya safeguard. Nagiging weapon na siya. Nauunawaan nyo ito mga tol? Nagiging sandata na po ito, no? Para magamit ng mga nasa majority para po sa kanilang mga political na interes. Ikatlo, physical presence is not drama. It is accountability. Kapag ordinaryong Pilipino, kailangan humarap. Sa government office, kailangan pumila. Sa korte, kailangan personal appearance. Sa barangay hearing, kailangan nandoon ka. Sa trabaho, kailangan mag-explain ng absence. Sa school, kapag wala ka, mark absent. Pero senador, pwedeng wala sa silid, pero buo ang boto? Hindi pa pwede yung mga tol. Ang ganda naman ng democracy kapag powerful ka. At a senator's vote is not a private transaction. It is a public act. Kapag nasa plenaryo siya, nakikita ng taong bayan kung sino ang nandoon. Sino ang nagtatago, sino ang bumoboto, habang ramdam ang bigat ng public scrutiny. Physical presence is not an old-fashioned ritual. It is one of the few visible guarantees that power is being exercised in public, not from convenient shadow. Pero ninyo pagka nasa online lamang, hindi mo alam kung sino yung mga nasa tabi nito. Paano kung binubulungan niya, no? Ito ang maging boto mo, hindi naman talaga boto pala ng isang senador. Kaya hindi pwede ito mga tol. Ikaapat, in impeachment, ito na ang pinakamahalaga din. This becomes even more dangerous. An impeachment trial is not an ordinary session. Hindi ito committee hearing na pwedeng pakinggan habang may ibang ginagawa off camera. Hindi ito online raffle, hindi ito group chat poll, hindi ito seen by senator and then vote yes. In impeachment, senators do not merely act as politicians. They sit as senator judges. At kung ikaw judges ka, dapat nakikita mo ano ang demeanor ng mga witness, kung siya ba'y habang nagsasalita, nakikita mo, ramdam mo yung kanyang pagsisinungaling o pagsasabi ng totoo. And so many things to be considered kapag physically present ka at nakikita mo habang nagsasalita ang isang testigo. No? At yun, hindi yun magagawa ng isang
nasa remote area na senador kaya hindi dapat talaga ito payagan. In impeachment, sabi pa po dito, senators do not merely act as politicians. They sit as senator judges. A senator judge must do, they are expected to hear evidence, assess arguments, observe witnesses, weigh credibility, deliberate under public scrutiny, and vote with the gravity of constitutional judgment. A senator judge must do more than cast a vote. The public must see that he is judging, because impeachment is not just a tally. It is a constitutional trial. It is the republic asking whether a high public officer remains fit to hold power. And one vote can change everything. One vote can acquit, one vote can delay, one vote can protect, one vote can bury accountability under the carpet and call it rules. Kaya huwag nating tawaging maliit na technical amendment ito. This goes to the legitimacy of the whole proceedings. Hindi ko natatapusin ang napakahabang panulat na ito. Pero ang pinakapunto natin dito mga tol, hindi dapat makalusot itong ninanais ng minority na mabago ang Senate rules para lamang makinabang, in particular ang mga miyembro po ng majority. Ngayong ginagaslight po ng mga Duterte supporters yung sitwasyon. Sinasabi nila, bakit noon kay Leila de Lima pinayagan, samantala ngayon ayaw payagan. No? Yun po ay panggagaslight, pandilin lang po iyon sa harapan po ng publiko, sapagkat ibang-iba po ang sitwasyon kay Leila de Lima. Si Leila de Lima, nakakulong po siya, pero nung pinayagan po siyang makapag-participate sa mga deliberasyon at sa iba pang mga mahalagang activity diyan sa Senado, yun po ay dahil merong force majeure or national emergency at pandemic ngayon, no? Pero hindi po siya pinahintulutang makaboto, no? Wala pong botohan na nangyari. Tama, yung sinasabi po ng ilan sa mga manonood po natin. Hindi po pinayagang makaboto ito pong si Leila de Lima noong mga panahong iyon. Sino po ang mga DDS ngayon na nag-gaslight sa harapan ng publiko? Sa ugnay po niyan, partikular ito pong si Daryl Yap, no? Si Daryl Yap mga tol ay pinalalabas at yung iba pang mga DDS na bakit ito pong si de Lima pinayagan samantala ngayon ayaw payagan, ipokrito daw. Pinaliwanag ko na mabilis pero basahin din natin yung panulat muli dito ni Nutriban Republic. Ito gusto ko lamang i-share sa inyo kasi kahit dilaw po itong si Nutriban Republic o kakamping, makatwira naman at makatotohanan yung kanyang mga sinasabi po dito. May dalawang magkaibang resolusyon noon tungkol kay Senator Leila de Lima. No? Kung lalayo ba ako ng ganito, nakikita niyo pa rin ako mga tol. At naririnig niyo pa rin ako kung ganito kalayo. Pero lapit na lang tayo. Yan. May dalawang magkaibang resolusyon noon tungkol kay Senator Leila de Lima at pareho silang hindi automatic president para payagan ang remote voting ngayon. Una, PS Resolution number 51 ni Nadrilon at Lacson. Dito malinaw ang inihingi. Payagan si de Lima na participate sa plenary sessions through teleconferencing. Keyword participate. Hindi vote remotely. Hindi cast votes online. Hindi gawing normal ang remote voting ng senador. Sa mismong resolusyon pa nakasulat ang importanteng linya, physical presence is only required for voting. Ibig sabihin, hindi ka makakaboto kung hindi ka physically present. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan doon ay remote participation sa deliberations. Makapagsalita, makadalo, makarinig, makilahok sa proseso. Pero hindi yun blank check para bumoto online habang wala sa session hall. Kaya bago magpaamin sa Facebook, magbasa muna ng sariling ebidensya. Baka ang resibo mo, ikaw ang sinisingil. Ito po ang tinitira po dito ni Nutriban Republic, in particular, ito pong mga DDS sa pangunguna nitong si Daryl Yap. Kasi si Daryl Yap yung nanggagaslight ngayon mga tol Yan. Pangalawa, PS Resolution number 658 ni Nadrilon, Ontiveros, Pangilinan at Recto. Ito naman ay nasa ibang konteksto, COVID-19 pandemic. Nakaangkla ito sa force majeure or national emergency. Ang force majeure ay pambihirang pangyayaring hindi kontrolado ng tao o institusyon, gaya ng pandemya, kalamidad, giyera o matinding emergency na pwedeng pumigil sa normal na pagdaraos ng sesyon o physical presence ng mga miyembro.
Kaya ang batayan noon ay hindi gusto lang namin mag-Zoom. Ang batayan noon ay may national emergency na nakakaapekto sa buong bansa sa galaw ng Senado at sa physical convening ng mga opisyal. Ngayon, wala po iyon. Walang national emergency ngayon na maaaring magtulak para sa isang tinatawag na remote conferencing o kung anumang partisipasyon ng mga senador. Ang meron na ngayon, si Bato de la Rosa, merong warrant of arrest ng ICC at nagtatago. Nagtatago po siya mga tol sa batas, no? Sa bisa po ng warrant of arrest na in-issue laban sa kanya ng International Criminal Court. O, ituloy ko pa po yung binabasa po natin dito. Kaya ang batayan noon na hindi gusto lang namin mag-Zoom, ang batayan noon ay may national emergency na nakakaapekto sa buong bansa, sa galaw ng Senado at sa physical convening ng mga opisyal. Pandemic iyon. Hindi political convenience, hindi personal accommodation, hindi special pass para sa isang senador. Kaya ang totoong tanong ngayon ay hindi ayaw ba nila ng Zoom? Ang totoong tanong ay participation ba ito o voting? Kung participation, pwede, sige, payag na tayo. Pero never sa voting. Emergency ba ito o convenience? Alam na natin ang sagot. Walang emergency, pero definitely convenience para po sa mga apektadong senador. May force majeure ba o wala? Walang force majeure. Warrant of arrest meron kay Bato de la Rosa. May transparent safeguards ba o trust me bro na naman? Definitely, trust me bro na naman yan. Rule change ba ito for the institution or special adjustment para sa isang tao? Alam niyo na ang sagot. Special adjustment po ito para sa isang tao. Doon bumabagsak ang argumentong sinubukan ninyo. Ito ay para kay De Lima noon, bakit ayaw ninyo ngayon? Hindi pareho ang sitwasyon. Kay De Lima, may usapin ng detention, representation, pandemic context, force majeure at participation. Sa kasong ginagamit ngayon, ang gustong palabasin ay parang automatic president. Iyon para sa remote voting kahit wala ng pandemic at wala namang kaparehong national emergency. Hindi porket may salitang teleconferencing sa lumang dokumento, pwede mo nang gawing remote voting pass ang Senado ngayon. Hindi porket marunong mag-Zoom ang institusyon, dapat na rin payagan ng pagboto ng hindi malinaw kung paano sisiguruhin ang transparency, independence, presence, deliberation, and public accountability. Ang rules ng Senado, hindi dapat binabaluktot. Makinig kayo, majority. Senate majority, kayong presihudas. Ang rules ng Senado ay hindi dapat binabaluktot. Depende sa pangangailangan ng kampo. Kung babaguhin ang rules, dapat pagdedebatehan. Na ayaw nilang gawin kahapon, ayaw nilang makapagdebate. Nire-railroad talaga nila. Dapat pagdebatehan ng seryoso dahil long-term institutional consequence ito. Hindi ito simpleng tech upgrade. Kapag binuksan ang pinto sa remote voting without strict safeguards, hindi lang ito tungkol sa isang senador ngayon. President ito para sa lahat ng susunod na critical votes. Impeachment, treaties, national security, budget, war powers, appointments, investigations, and laws that can shape the country for decades. Naririnig niyo yun, majority? Hindi yan simple lamang na pag-aproba ninyo. Magagamit ito sa mga future na decision na makakaapekto po sa bansa at sa bawat Pilipino. So no, hindi sapat ang SDL mga noon. Basahin ng dokumento, basahin ng context, basahin ng limitation. Kaya tayo mga tol, wag tayong magpapalinlang dito sa mga gaslighting na ginagawa ng mga supporter nitong 13 Pudas. Dapat mga tayo po yung mga nasa tamang edad na, marunong bumasa, marunong umunawa, at kung ano po yung mga nababasa natin, at ito naman ay talagang may pinaguhugutan ng katotohanan, yun po ang ating paniwalaan. Hindi kung sino-sino lamang ang sinasabi ng mga nanggagaslight sa atin. Uulitin po natin, ang ginawa po ng majority kahapon ay hindi po katanggap-tanggap. Hindi po yan dapat payagan. Kaya sinasaluduhan po natin ang minority sa kanilang naging clever move. No? Ito po ang pag-walk out sa Senado. Dahil po doon, naparalisa ang majority. No? Pero yung majority ka, wala kang magawa. Kasi isang minority nag-walk out at hindi ka na makabuo ngayon ng quorum. Ano ang masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapan mga tol? No? I-comment nyo lamang po diyan sa
chat area. At maraming salamat po sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Bye! Nandito kami ngayon sa Splash Islands, mga tol. And I hope makapag-live tayo ulit mamaya. Pero kung hindi, pasensya na. Siguro by tomorrow, live tayo ulit. Bye!